Hello mga farmland, magandang hapon po sa ating lahat. So nandito po ako sa barangay Kamboha ng Santa Maria, Laguna. So ang property ay ito. Ayan po yung pinagbibili. Ayan may mga concrete na bakod po. Ayan po si seller. At ito po ay along the road. So ayan po yung palabas ng highway. Ito po ay may sukat na 19,741 square meter. So ito yung kapaligiran dito sa kalapit po ng property. Kanya-kanya ding farm lot at meron din pong ilang mga nakatira dito sa kalapit ng property. Ito po ay dalawang titulo, isang 1.4 hectares at isa pong 5,000 square meter. Ito po yung pinaka-boundary. Yan. Estimated po more or less 100 meters frontage po na itong along the road. Ayan yung gate. Tapos nandun sa kabilang dulo yung pinaka muhon ng property. So ayan yung bakod. Mataas tong bakod na pader. Ito po ay may bakod na pader dito sa front ng kalsada. Ayan. Madami pong fruit bearing. Ito po ay meron pong mga lansones, rambutan, niyog, saging. So dito po ay masarap ang klima. Hindi po dito mainit, maginhawa po. So tara, pasok tayo sa loob ng property. Ito yung pinaka-entrance. Ito siya. So, libot po ng bakod ito. Yung front hanggang gilid po dyan, yan po ay pader. Tapos the rest, libot po ng barbed wire. Yan, mayroon pong garahe si sir. Can accommodate po yan ng 2 sasakyan. Yan. Ayan. Ito po ay nasa mga 20 more or less po na suha. Tapos ang rambutan ay 30 puno. Meron din pong bagong tanim na kalamansi na nasa 450 po. Ayan yung bakod niya. Ito yung suha. So yan po ay ibinebenta ng may-ari ng lupa. Punta tayo dito sa kabilang side ng property. Papakita ko po sa inyo yung boundary. Ito, mayroon din pong dalandan. Yan, tagbunga ngayon ng dalandan tsaka po ng mga suha. Bale, ayan po yung ending point. Ito po yung boundary ng property dito sa kabilang lote. So, ayan, ito po ay may bakod po na barbed wire. Diretso po doon. Ang property po ay secured po at libot po ng bakod na barbed wire. Ito lang po ang pinaka-concrete po yung front. So, ang frontage po nito sa kalsada ay more or less 100 meters po.
Nasa 300 po yung puno ng lansones. Meron pong langka, meron ding guyabano, saging. So ito yung sinasabi ni Sir na bagong tanim na mga kalamansi. Ang total po na puno na itinanim niya ay nasa 450 po. So may santol, tapos rambutan, dalandan. Ang layo po nito sa National Highway ay 4.7 kilometers po. Yan, ito po yung mga rambutan. Yan po yung boundary sa kabila. Tapos yan, meron din pong kulungan ng aso. May mga alaga sila sa... So ito ay open space pa para sa parking. Ito yung pinakatambayan nila, Sir. So yan yung kanilang kitchen. Tapos ang CR nila, dalawang CR po yan. Tapos yan, bali apat na kwarto, ay na room. Nag-build sila ng ganyan. Yan po ay kwarto daw ng mga anak nila, Sir. So madami naman po ang pwedeng matulog dyan. Ang sabi ni Sir, mga kaya ng 6 to 7 packs ang pwedeng matulog. Ito yung kanilang kitchen. So sila po, ang gamit po nila ay kahoy. Kasi masarap nga naman po ang luto sa kahoy. Yan o. Hindi ko lang po mapivideo ang loob ng kasi may tao. May tao po sa kada kwarto dyan. Tinaas nila. Diyan po kasi yung mga anak ni Sir. Ang may-ari po nito mahilig mag-farm, mahilig magtanim. So malinis po itong property. Hindi po siya masukal kasi alaga ni Sir patayin yung mga damo.
Ito po ay 19,000 square meter. Dalawang titulo po. 19,741 square meter. Nalibot ng bakod. 1,500 pesos po per square meter. Clean title po, tsaka negotiable. So, about po sa presyo, makipag-usap na lang po kayo sa may-ari ng lupa para sa sagad na presyo nila. Sayang ng santol. Nandagdag na mga santol. So, pasensya na po mga ka-farmland kasi nandiyan yung mga anak ni Sir, yan yung mga kwarto nila. Kaya po, hindi ko po mapapakita sa inyo. Para sa privacy na din po nila. Ito pala yung santol Bangkok. Ayan, ito po yung boundary ng property. So, papaganon. Ito sa area nito, mga dalandan ang tanim. Tapos ito yung mga lansones niya. Ang property po ay along the road. Kapit po siya sa kalsada. So, accessible po at pasok po ang sasakyan sa property. Ito po yung mga boundary. Yan. Yan po yung boundary ng property. At ayan, may mga niyog. So, may buko. Ayan po ang dalandan. Madami pong bunga. Tagbunga po kasi ngayon ang mga dalandan. Ito po ay located po dito sa Santa Maria, Laguna. So, ilang oras lang po ito pag dyan sa mga Rizal galing. Antipolo, Panay, malapit lang po itong property. So, papunta nga namin dito, kita na namin yung windmill ng Pililya. So, ayan, boundary ng property yan. Talagang libot siya ng bakod. Ang Santa Maria po ay mataas na lugar. Malamig at mataas na lugar. So, malapit po siya sa province ng Rizal. Ito po ay may 500 kalamansi. 500 kalamansi. No. 500 dalandan. Ang kalamansi po ay 450 lang. Pasensya na po kayo. Nagkamali na ako. Ayan, may patrabaho si Sir. So, nililinis nila yung mga dalandan, yung puno ng dalandan. Tinatanggal, nagpo-proning sila. Tinatanggal nila yung mga tuyo or mga bulok na mga sanga.
Ayan, dapat po kasi ang isang dalandan nililinis nga. Kagaya ng lansones, ang lansones kung gustong mamunga na maganda, kailangan mo po yung linisin, ipoproning, kakalisan ng balat, ganun. So ang dalandan ganun din, tinatanggalan nila ng mga tuyong sanga. So kagaya ng ginagawa ni Kuya, pinoproning niya ang dalandan. Ayan o, tinanggalan niya ng mga bulok na sanga. Yung mga tuyo na or yung mga patay na sanga. Ito, ang daming bunga. Ayan o. Hinog na ang dalandan niya. Ano Kuya? Ayan o. Kagaya ng ginagawa ni Kuya, nililinisan niya kada puno. So, pinaproning niya, tinatanggal niya yung mga bulok at tuyo. Ang mga farmland, nakakatuwa ang farm ni Sir malinis. Yung sa area dito, oh, linis na. Tuwa, ang daming dalandan. Tapos kahit malawak yung area ni Sir, nililinis talaga niya. Ito oh. Yun po yung kagandahan sa isang farm, pag talagang malinis. So, kaaya-aya po talagang tingnan. Minsan po kasi may mga farm, makikita nyo naman, di ba? May mga farm po ako na nabibidyo na mga masukal kasi po yun, wala pong nag-aalaga. Ito talagang alaga nila, Sir. Dito po sila nag-stay ngayon. At ang reason po kung bakit nila ipinagbebenta ng property is magmamigrate na po sila. Kasi yung iba talaga, tinatanong po kung anong reason kung bakit pinagbebenta ang isang property. So yun po, tinanong ko kay Sir kung bakit niya pinagbibili itong property nila. Kasi mag-migrate sila ng ibang bansa. Ayan ang mga farmland, nakakatuwa. Ang dami talagang bunga ng dalandan. So ito po, isa na po sa farm na may income. Income generating po. Soon, lalo po yung lansones, madami din siya. So soon, isa na din po yung mapapadagdag sa income nitong property. Ayan, andito po naman ang mga kalamansi ulit. So may mga kalamansi po sa area na ito. Ayan, so yan po, yan yung boundary ng property. Secured po yung area, libot po ng barbed wire. Ayan, ito po yung mga kalamansi na bagong tanim. Tapos may mga lansones din po. So, ayan po yung boundary ng property. Pag ganyan. Tuwa-tuo ang baba ng mga dalandan. So, kahit baby, makakakuha ang baby. Tsaka yung mga pandaki ko na tulad ko. Yan.
Nandito po sa may area dito po yung lahat ng dalandan. So dito po nasingitan po ng ilang punong kalamansi. Ang property po ay developed na, so no need na po kayong magbakod kasi libot na po ng bakod. Maliban na lang kung gusto nyo po ay bakod na pader. Ang concrete na bakod lang po kasi yung sa harap hanggang sa paliko po ng tagiliran. So yun po yung nakabakod ni sir na pader. Ito pong side hanggang dito sa likod, yung magtitiko po ng property, lahat po yan ay barbed wire at cyclone wire. Alam ko napahaba na yung video ko kasi natutuwa ako kasi malinis. Malinis tong area. So kahit lumakad ako ng lumakad, makikita nyo pa rin hanggang doon sa kabila. Mga ka-farmland, ito pala ay riverside. So maganda siya o malinaw, malinis ang tubig. Pero mataas ang property sa ilog. Mataas po yung lupa. Kaya hindi po nakakapag-worry na baka bumaha or ano, mataas po yung property. Pero kayo halimbawa, yung makakabili po nito, kung gusto po magtampisaw sa ilog, pwede po kayong magbukas dito sa likod. Kung gusto nyo maligo sa ilog, lilinisin lang yan, tatanggalin lang yung mga kawayan na yan. Kasi yung mga kawayan po na nalaglag na dyan sa ilog. So maganda siya, malinis. Ayan yan po yung may barbed wire tsaka cyclone wire. Kakatuwa mga farmland. Nalilibot ko tong kabuuan ng 1.9 hectares kasi malinis. Kitang-kita ko yung kitang-kita ko yung kapaligiran. Ito po ay located po dito sa Barangay Cambuha po ng Santa Maria, Laguna. Ayan, may mangga. Ayan may mga hinog na din siyang rambutan. Tapos andito sa side, yun pong mga yun pong mga nyog. Tapos may puno po ng mahogany. Kung gusto niyo magbuko, ayan lang po yung nyog. 'Di ba? Kompleto po. Tingnan. So ito po palang property ay nagigilida ng ilog. Ang ganda. Ganda po Ganda pati ng ibon. Yung sa likod tsaka sa side. Ay naku, pangitang-pangita Ang daming ibinunga ng mangga. Ang dami kasing buto. Yan mga favorite ko na prutas. Ayan mga farmland. Papunta naman ako dito sa area na may half court. So may half court po doon. Para po sa mga
gustong maglaro, mga anak siguro ni sir. So may half court dito. Ilaw pa. Tigas pa. Ayan. Nulit ko mga farmland, ito po ay 1.9 hectares or 19,741 square meter na puno po ng fruit bearing. So, income generating po itong property. Meron pong 500 na puno ng dalandan. May 300 po na puno ng lansones. 450 po na kalamansi, yung bagong tanim pa lang pero malalaki na din po. Tapos may 30 puno po ng rambutan. And then mga niyog, meron ding santol, langka, tsaka po mangga. Indian mango po. Nasa paraiso ng dalandan. Ang bababa kasi, tapos ito pa yung mga usuha. So ayan nalalaglag na lang po. Pero pinagbibili din ng mga ng may-ari yan. Binebenta din nila yan. So ayan, nandito na po ako sa may half court. So yan po yung half court. Diyan naglalaro yung family ni sir if ever na gusto nila magpapawis. May linya ng kuryente, may signal ang cellphone. May linya ng tubig, may signal ang internet connection. So mountain view. Maganda tong property ni sir. Mga farmland, sa susunod na bisita dito kung may magbe-viewing po, makikita nyo na po kung gaano kaganda yung puno ng rambutan na may mga bunga. Kasi mamumula na siya, so mahihinog na. Ang presyo po ng may-ari dito, 1,500 pesos po per square meter mga ka-farmland. Yun po naman ay negotiable. Makikipagtawaran lang po kayo kay seller. And then kung hanggang saan kayo magkasundo, yun po yung pinaka-price ng may-ari ng lupa. So yan, may mga tanim pa po dyan ng mga kalamansi. Ayan siya Ayan po yung ilog. So mahaba yung frontage niya sa ilog. Kasi gilid po, tas palikod. Ayan madami, may mga kawayan din na pangbakod. More or less siguro po ang nyug ay nasa 50 puno po. Tapos dito, ito yung sinasabi ni sir na mga bagong tanim na kalamansi siguro. Ayan. From doon po pala, yan, river na yan, papunta doon. So, paikot po sa area. Ito po ay dalawang titulo, isa pong 5,000 square meter, isa pong 14,000 square meter. Ang total square meter po ay 19,741 square meter. Clean title po, buhay po yung mag-asawa na may-ari. So ito po ay secured, gated po at libot po ng bakod. 1,500 pesos po ang presyo po ng may-ari. Ang layo po nito sa highway ay 4.7 kilometers. Ang pinaka layo naman nito sa
munisipyo po ng Santa Maria, Laguna ay 1.7 kilometers. Maganda po yung daan, two-way po. Salubungan po ang sasakyan. Madami pong tanim na fruit bearing. So mga farmland, baka isa na po to sa hinahanap nyo. Tawag lang po kayo, inquire lang po kayo para po sa viewing ng tong property na ito. Mabait po yung may-ari, madali pong kausap, walang hilo. So panigurado po ako pag nakipag-usap kayo, magkakasundo po kayo sa presyo. Tsaka po sa ganda po ng property, panalo na po makakabili nito. Puno po talaga ng tanim itong kabuuan po ng area. Mas madami po yung dalandan kasi na matatanda na sila, so namumunga na po. Madami pa pong mamunga, so may income po ang property. Bye bye mga farmland! See you for the next videos. Maraming salamat po sa aking followers, subscribers, and viewers. Alam niyo na po kung paano kontakin si Ka-Farmland TV. Message lang po kayo sa personal account ko, sa Viber, WhatsApp, at sa akin pong Facebook page. Pasensya na po kayo sa mga hindi ko pa po nasasagot sa page. Si Ka-Farmland TV lang po ay nagbablog ng isang napakagandang property. Bye bye!